Teka, anong ginagawa mo? Bakit nag-iimpake ka ng mga damit mo? Ano to? Lalayasan mo na ba ako? Oo, Tay. Pupunta na po ako sa Maynila kasama ko si Laura. Magsasama na po kami. Dahil sawang-sawa na po ako sa pagtutol niyo sa relasyon namin. Nagmamahalan po kami at isa siyang mabuting babae. Kaya hindi ko maintindihan sa inyo kung bakit gusto mong makipaghiwalay ako sa kanya. Dahil ang gusto ko, tapusin mo ang pagpupulis mo, Rodel. Makakasagabal lamang ang babaeng yun sa pangarap ko para sa'yo. Pangarap nyo? Para sa akin? Paano naman ang pangarap ko para sa sarili ko? Ayoko pong maging pulis na kagaya nyo. Kaya wag nyo na pong ipilit sa akin yung pangarap nyo para sa akin. Kung alam ko lang nalalaki kang Suel, ay ipinutok na lamang sana kita noon sa kumot. Wala kang utang na loob, hayop ka. Pagkatapos kitang palakihin at pag-aralin, ay ganito pang gagawin mo sa akin. Wala kang kwentang anak. Sabihin niyo na po ang gusto niyo sabihin sa akin, Tay. Pero hindi niyo na po mababago ang isip ko. Aalis na ako sa pamamahay na to at gagawin ko kung anong gusto ko. Ayoko na magpakontrol sa inyo, Tay. Panahon na para gawin ko naman kung ano talaga ang gusto ko. O sige, umalis ka. Pero huwag ka nang babalik-balik dito. Sa oras na lumabas ka ng bahay nito, ay iisipin kong patay ka na. At kapag nahirapan ka't bumalik ka rito, hindi na kita tatanggapin. Kahit lumuha ka pa ng dugo. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan nung ako ay pulis pa. Marami na akong nakaharap na kriminal at masasamang tao, ngunit hindi ko inakala na darating ang panahon na mapupunta ako sa isang sitwasyon na hindi lamang sumubok sa aking tapang, kundi pati na rin sa pagiging ama ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wilfredo. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Simula nang umalis ang nag-iisa kong anak na si Rodel, ay mag-isa na akong namuhay sa aking bahay na matatagpuan sa isang tago na sityo sa Zamboanga. Aminado ko na napakalungkot ng buhay ko simula nang iwanan ako ni Rodel nang dahil sa pagpilit ko sa kanya na maging isang pulis. Isang hapon, habang palubog ang araw, ay nasa labas ako ng aking bahay. Nakaupo ako habang nakatingin sa kawalan nang dumating ang matandang albularya na si Aling Brenda. Nagluto pala ako ng ginataang labong na may hipon. Heto, at dinalang kita. Dahil alam ko na paborito mo ito, Wilfredo. Maraming salamat po, Aling Brenda. Mabuti po at hindi ko naiisipin kung anong uulamin ko mamayang hapunan. Mahirap mag-isa, no? Wala kang magiging katuwang sa bahay. Alam mo, simula nagmamatay ang asawa ko ay hindi ko na alam kung paano ang maging masaya. Ilang taon kasi kaming nagsama tapos isang umaga, ay bigla na lamang ako nagising na wala na siya. Pero kahit nawala si Mang Andres, ay nag-iwan naman po siya ng napakagandang alaala dito sa lugar natin. Kahit sa huling hininga niya, ay pinagtanggol niya tayo sa mga aswang na nanggugulo sa atin noon. Sinabi mo pa, halos magkaparehas nga kayo ni Andres. Kung siya ay aswang ang kinakalaban, ikaw naman ay mga kriminal. Noon pa po yun. Matagal na ho kung wala sa serbisyo. Ilang taon na po kasi akong retirado sa pagiging pulis. Aba, kahit na. Hindi pa rin namin malilimutan ng magagandang ginawa mo nung ikaw ay nasa serbisyo pa. Pero maiba ako, Wilfredo. Parang napapadalas yata ang pagtambay mo rito sa labas ng bahay mo ng ganitong oras. Abay, meron ka bang hinihintay?
Pinapanood ko lang ho kasi ang paglubog ng araw. Saka medyo mainit ho sa loob ng bahay kapag ganitong oras eh. Saka, sino naman po ang hihintayin ko? Ito naman, nagbabaag-maagan pa. Sino pa ba ang pwede mong hintayin kundi si Rodel, ang anak mo? Nararamdaman mo ba na anumang araw ay babalik na siya rito? Sinong Rodel po ang sinasabi niyo? Sa pagkakaalala ko, ay wala akong kilala na may pangalan na Rodel. Ikaw talaga. Huwag ka kang ganyan. Nag-iisa mong anak si Rodel kaya imposibleng makalimutan mo siya. Hindi ba't merong kasabihan na ang anak ay pwedeng makalimot sa magulang? Pero ang mga magulang ay hindi kayang makalimot sa anak. Matagal ko na akong kinalimutan ng taong yan, Aling Brenda. Kaya pwede bang huwag niyo nang nababanggit sa harapan ko ang pangalan na yan? Dahil simula nang umalis siya rito at mas pinili niyang gawin ang gusto niya sa buhay, ay hindi ko lang inisip na patay na siya. Kundi inisip ko rin na kahit kailan ay hindi siya nabuhay. Kaya wala akong dahilan para hintayin ang pagbabalik niya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Wilfredo. Kahit bali-baliktarin mo man ang mundo ay anak mo pa rin si Rodel at tatay ka pa rin niya. Alam kong nasasabi mo lang yan ngayon dahil galit ka sa kanya. Pero naniniwala ako na darating ang panahon na magtatagpo ulit kayo ng anak mo. At kapag nangyari yon, mangingibabaw pa rin sa iyo ang pagiging tatay mo sa kanya. Pasensya na ho, Aling Brenda. Mawalang galang na. Pero, pwede ho ba na iwanan niyo na ako rito? Hindi ko na ho kasi gusto ang pinag-uusapan natin. Abay sige, uuwi na ako. Pasensya ka na kung nabanggit ko si Rodel. Pero sana kung sakali bumalik dito si Rodel, ay tanggapin mo pa rin siya. At sana ay mapatawad mo siya sa pagkakamali niya sa iyo. Tinapik ako ni Aling Brenda sa balikat bago siya umalis. Nang mag-isa na ulit ako, ay biglang namuo ang luha sa gilid ng aking mga mata. Pumasok ako sa bahay at dinala sa kusina ang ulam na binigay sa akin ni Aling Brenda. Pagbalik ko sa sala ay napahinto ako sa harapan ng litrato ng namayapa kong asawa na si Isabel na nakasabit sa aming dingding. Isabel, kung nandito ka sana ay sigurado ko na hindi aalis si Rodel sa bahay natin. Sigurado ko na matutulungan mo ko sa kung paano siya palakihin at gabayan ng tama. Patawarin mo ko kung mas pinili ng anak natin ang umalis dahil sa paraan ng aking pagiging magulang sa kanya. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko dahil aminado ko sa sarili ko na sa loob ng 8 taon na wala si Rodel sa bahay namin ay walang araw na hindi ko siya inisip. Bago ako matulog ay palagi ko siyang isinasama sa aking dasal na sana ay nasa maayos siyang kalagayan. Kahit kasi pinili niyang iwanan ako, ay hindi ko pa rin kayang itanggi na anak ko pa rin siya. Kinabukasan ng umaga, bago ko mag-almusal ay nagwalis muna ako sa harapan ng bahay. Maya-maya pa ay isang tricycle ang huminto sa tapat ng bahay ko at nanlamig ako. Nang mula roon ay bumaba si Rodel at isang batang lalaki ang kasama niya. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapaniwala nang nasa harapan ko na ang anak kong hindi ko nakita ng 8 taon. Tay, maano po? Anong ginagawa mo rito? Tay, gusto ko po sanang bumalik dito eh. Gusto ko na po kayong makasama ulit at humingi po ng tawad sa ginawa kong pag-iwan sa inyo noon. Tay, ito nga po pala si Alvin, anak ko po. Alvin, magmano ka sa Lolo Wilfredo mo, dali. Huwag mong palalapitin sa akin ang batang yan. Ano bang akala mo? Na porke isasama mo rito ang anak mo, ipapayag na akong patirahin kayo rito? Hindi, Rodel. Baka nakakalimutan mo.
na bago ka umalis ay sinabi ko sa'yo na hindi ka na pwedeng bumalik dito. Alam ko naman po yun, Tay, pero Tay, gusto ko na po kayong makasama ulit sa iisang bahay at gusto ko rin po na lumaki ang anak ko. Nakilala po kayo. Tay, baka naman pwedeng kalimutan na lang natin ang lahat ng mga nangyari. Magsimula po ulit tayo, Tay. Kung makipag-usap ka sa akin ngayon ay parang bata ang kausap mo. Anong palagay mo sa akin? Isang bata na kapag binigyan mo ng candy ay makakalimutan na ang kasalanang ginawa mo? Napakataas ng tingin mo sa sarili mo nung umalis ka rito na para bang kayang-kaya mo ang sarili mo. Pwes panindigan mo yan. 8 taon na akong nabuhay ng mag-isa at sanay na akong wala ka rito. Kaya umalis na kayo ng anak mo at wag na kayong babalik dito kahit kailan. Tay, parang awa niyo naman na. Kung gusto niyo po, luluhod po ako sa harapan niyo para lang mapatawad niyo ako. Tay, wala na po kami bahay sa Maynila. Yung asawa ko naman po namatay. Wala na po ang matutuluyan ni Alvin eh. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po kami magiging pabigat dito eh. Maghahanap ako ng trabaho sa bayan para makatulong sa inyo, Tay. Parang awa niyo na po. Tay. Wala akong pakialam. Umalis na kayo. Kahit lumuhod ka, hindi kita mapapatawad. Pero Tay. Tay. Umalis na kayo! Layas! At huwag na kayong babalik dito kahit kailan. Hindi ko kayo kailangan! Masama ang loob na tinalikuran ko si Rodel at nang pumasok ako sa bahay ay agad kong isinarado ang pinto. Hindi pa rin sumuko si Rodel at paulit-ulit niyang kinatok ang pinto. Tay! Tay, parang awa niyo na! Tanggapin niyo na po ako ulit! Ano po ba gusto niyong gawin ko para mapatawad niyo ako? Tay! Tay, parang awa niyo na! Wala kang kailangan gawin dahil kahit kailan ay hindi kita mapapatawad. Hindi ko kayo kailangan. Umalis na kayo ng anak mo at huwag na kayong babalik dito kahit kailan. Tumigil na ang pagkatok ni Rodel. Pinigilan ko ang pagkawala ng aking luha. Alam ko sa sarili ko na namimiss ko rin ang anak ko. Pero nang sandaling yun ay mas nangibabaw sa akin ng pride at galit. Naalala ko kasi nung araw na umalis si Rodel at ang mga salitang sinabi niya. Kaya kahit gusto ko siyang makasama at ang apo ko, ay mas pinili ko pa rin ang itaboy sila. Maghapon na nakasarado ang bahay ko pero maya't maya ang pagsilip ko sa bintana. Kahit tirik ang sikat ng araw, ay hindi pa rin umalis sina Rodel at Alvin sa labas ng aking bahay. Nanatili sila roon na para bang umaasa sila na maaawa ako sa kanila at papapasukin ko sila. Pagsapit ng gabi, habang tahimik akong kumakain ng hapunan, ay may kumatok sa pinto. Nung una, ay hindi ko yung pinansin dahil akala ko ay si Rodel yun. Pero nang narinig ko ang boses ni Aling Brenda, ay tumayo ako at binuksan ko ang pinto. Anong kailangan niyo, Aling Brenda? Kanina ko pa nakikita si Rodel sa labas ng bahay mo. Alam ko na hindi mo siya pinapapasok dahil nakausap ko siya kanina. Wilfredo, iho. Alam ko rin na matagal mo nang gustong bumalik si Rodel, kaya sana naman ay tanggapin mo na siya ulit sa buhay mo. Anak mo pa rin siya kahit na anong mangyari. Porke ba anak ko siya? Pwede na siya magkamali at hindi ako respetuhin. Tapos kapag gusto niyang bumalik ay babalik siya parang walang nangyari. Hindi maaari yun. Pinili niyang umalis sa bahay na ito. Kaya dapat panindigan niya ang desisyon niya. Naiintindihan ko na galit ka sa kanya. Pero wag mong hayaan na manatili ang galit na yan dyan sa puso mo. Kawawa naman yung mag-ama. Lalo-lalo na ang apo mo. Tignan mo nga,
At kamukhang kamukha mo si Alvin. Sinulyapan ko sina Rodel at Alvin na nakatayo sa labas ng bakuran. Naglakad si Rodel palapit sa akin. Namumugto ang mga mata niya, kaya halatang galing siya sa matinding pag-iyak. Tay, alam ko na ilang beses ko na po itong nasabi. Pero humihingi po talaga ako ng tawad sa inyo, Tay. Kahit si Alvin na lang po patuloy niyo sa bahay natin, Tay. Kahit wag na po ako. Hindi ko po kasi siya kayang makita na natutulog sa kalsada. Alam mo na mangyayari yan. Pero bumalik ka pa rin dito. At huwag mong gamitin ang anak mo para gawin ko kung anong gusto mo. Humanap kayo na matutuluyan nyo. At huwag mong isiksik ang sarili mo sa pamamahay ko. Wilfredo, hindi mo na ba talaga mahanap ang kapatawaran sa puso mo? Nasaan na yung kilala naming Wilfredo na mapagpatawad? Kung ang ibang tao nga noon ay nagawa mong patawarin, bakit hindi mo yun magawa sa sarili mong anak? Dahil napakasakit ang ginawa niya sa akin. Iniwanan niya ako na mag-isa rito ng ilang taon. Siya ang tumalikod sa akin at hindi ako. Tapos ngayon nagkandaletse-letse ang buhay niya sa Maynila. Ay babalik siya rito na parang walang nangyari. Kailangan niyang harapin ang resulta ng pagsuway niya sa akin. At kailangan niya yung panindigan hanggang sa huli. Kaya wag na siyang magsayang ng pagod at oras niya. Mas mabuti pang umalis na sila rito ng anak niya. Matapos ko yung sabihin, ay isinarado ko na ang pinto at kahit papano, ay nagpasalamat ako nang hindi na nagpumilit pa si Rodel na papasukin ko sila ng anak niya sa aking pamamahay. Kinaumagaan, ay may pagdadalawang isip akong lumabas ng bahay. Nakahinga ko ng maluwag dahil wala na sa labas si Rodel at Alvin. Ngunit may lungkot akong naramdaman nang naisip ko na baka umalis na sila at bumalik na uli sa Maynila. Nagtaka ko nang may nakita akong mga taong tumatakbo sa iisang direksyon. Nang dahil sa kagustuhan kong malaman kung anong nangyari, ay sinundan ko sila. Dinala ako ng mga paa ko sa gilid ng malawak na palayan kung saan maraming tao ang nagkukumpulan. Laking gulat ko nang isang bangkay ng lalaki ang nasa gilid ng palayan. Puno siya ng sugat at halos maligo siya sa kanyang sariling dugo. Nagulat ako nang biglang nagsalita si Aling Brenda sa tabi ko. Tignan mong mga sugat na, Wilfredo. Anong napapansin mo? Parang hong inatake siya ng isang mabangis na hayop. Ang dami niyang kagat at kalmot sa ibang parte ng kanyang katawan. Sa palagay ko ay hindi basta mabangis na hayop ang pumatay sa kanya. Dahil walang mabangis na hayop dito sa atin na kaya gumawa ng ganyang klase ng pagpatay. Ang ibig niyo huban sabihin bakit hindi niyo pa diretsahin? Huwag naman sanang tama ang aking sasabihin. Ang mga sugat na ganyan ay aswang labang ang may kakayahan na gumawa. Paano ang aswang ang papatay sa kanya, Aling Brenda? Hindi ba't matagal nang pinatay ng asawa niyo ang aswang na namiminsala noon dito sa atin? Baka ibang aswang ito. Baka may panibagong aswang ang narito sa sityo natin. Posible naman yun dahil marami pang aswang ang nabubuhay sa panahong ito. Mas makakabuti siguro kung sasabihin ko sa ating kapitan ang hinala kong ito. Huwag muna, Aling Brenda. Baka kapag nalaman ng ibang taon tungkol dyan ay matakot lamang sila. Mas maganda kung siguruhin muna natin kung aswang nga ba talaga ang pumatay dyan. At paano natin ba sisiguro na aswang nga ang salarin? Magbabantay po ko tuwing gabi. Magro-ronda ako kung kinakailangan. At kapag nasiguro kung may aswang na naman dito sa atin, ay saka natin sabihin yun kay Kapitan. Sa bagay, maganda yung naisip mo. Mabuti na lang.
At wala na rito si Rodel. Dahil hindi ligtas para sa kanila ng anak niya ang lugar natin ngayon. Bakit para bigla ka nag-alala ngayon sa kanila? Kahapon lang ay galit na galit ka kay Rodel at pinagtabuya mo pa sila. Pero para sa kaalaman mo, hindi bumalik sa Maynila ang anak at apo mo. Naroon sila sa bahay ko ngayon. Doon ko muna sila pinatuloy ng pansamantala habang hindi mo pa sila tinatanggap sa bahay mo. Ano? At bakit mo sila pinatuloy sa bahay mo? Kung hindi mo yan ginawa, ay wala na silang mapagpipilian kundi ang umalis. Dahil wala na nga daw silang babalikan sa Maynila. Ikaw na lang ang pamilya nila, Wilfredo. Kaya kung ako sa'yo, ay bigyan mo na ng pangalawang pagkakataon ng anak mo. Patawarin mo na. Hindi ko na sinagot si Aling Brenda. Nagmamadali akong nagtungo sa bahay niya. Nakabukas ang pinto, kaya dire-diretso akong pumasok at naabutan ko doon sina Rodela at Alvin na kumakain ng almusal. Ano pang ginagawa niyo rito? Kailangan niyo nang umalis dahil may posibilidad na may aswang ulit dito. Ano? May aswang ulit dito? Tama ang narinig mo, Rodel. Pero yun ay hinala pa lang namin ng tatay mo. Dahil yun sa isang lalaking pinatay na mukhang aswang ang salarin. Umalis na kayo rito. Dahil hindi naligtas ang lugar na ito. Lalong-lalo na dyan sa anak mo. Bumalik na kayo na Maynila. Humingi kayo ng tulong sa pamilya ng asawa mo para meron kayong matirhan na bahay. Tay, hindi ko po kasi kilala ang pamilya ng asawa ko eh. Ilang beses ko po ba sasabihin na wala na po kaming buhay na babalikan sa Maynila? Ikaw na lang ang pamilya namin, Tay. Kaya sana naman po, tanggapin niyo na po kami. Makinig ka sa anak mo. Kung doon sila maninirahan sa bahay mo, ay mas ligtas sila doon dahil kasama ka nila. Hindi ko sila kayang protektahan dito sa bahay ko kung sakali na umatake rito ang aswang. Alam mo kung paano gumalaw ang isang aswang at walang nakakaalam kung sino ang sunod niyang bibiktimahin. Walang nakakaalam sa atin kung ano ang mga sunod na mangyayari. Kaya mas makakabuti kung kasama ka ni Rodel at Alvin. Tumiim ang bagang ko at hindi muna ako nagsalita. Pinag-isipan ko ang magiging desisyon ko. Nagtalo ang isip ko kung uunahin ko ba ang pride at galit ko o uunahin ko ang pagiging ama ko sa aking anak. Maya-maya pa ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Sige. Pumapayag akong doon muna kayo tumuloy sa bahay ko. Talaga po? Totoo po ba yan, Tay? Nako, salamat at nagbago na rin ang isip mo, Wilfredo. Pero pansamantala lamang yun. Kapag nasiguro nating walang aswang dito, ay aalis na kayo. At kung sakaling may aswang nga, ay aalis din kayo sa bahay ko sa oras na matapos na ang problema natin sa aswang. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Naiintindihan po namin. Tay, maraming salamat po. Pero Tay, pwede ko po ba kayong mayakap? Ang tagal ko na po kasi kayong gustong mayakap ulit eh. Kung ayaw mo magbago ang isip ko, yan ang wag na wag mong gagawin. Hindi porke pumayag na akong tumuloy kayo sa bahay ko, ay pinatawad na kita. Kahit sa bahay kayo nakatira, ang gusto ko ay wag niyo akong lalapitan at kakausapin dahil iniisip ko na wala kayo ron. Umalis na ako ng bahay ni Aling Brenda para umuwi sa bahay ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng sandaling yun, Sir Blair. Galit ako sa anak ko, pero gusto ko pa rin siyang protektahan at pati na rin ang apo ko. Hindi nagtagal ay pumasok na sina Rodel at Alvin sa bahay ko. Ang kwarto ni Rodel ang ginamit nila. Habang nasa kusina ako at mag-isang umiinom ng kape, ay biglang lumapit sa akin si Alvin. Isang nakatuping papel
ang iniaabot niya sa akin. Pero hindi ko yun kinuha. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko huwag kayong lalapit sa akin at huwag niyo akong kakausapin? Manang-mana ka talaga sa ama mo eh. Parehas kayong matigas ang ulo. Ano po kasi ang sabi po kasi sa akin ni Papa, ipakita ko po sa inyo itong drawing ko dati sa school. Hindi ako interesado dyan. Sige na, bumalik ka na rin sa papa mo. Pero, ang sabi po niya matutuwa ka daw po kapag nakita niyo po ito, Lolo. Ano? Anong tinawag mo sa akin? Lolo po, hindi po ba lolo ko naman po talaga kayo? Huwag mo akong tinatawag na lolo dahil baka mas lalo ako magmukhang matanda. Sa kalubayan mo na nga ako. Gusto ko mapag-isa. Alam ko po na matagal ka na po mag-isa. Hindi ka po ba nagsasawa ng walang kasama, Lolo? Hindi ka po ba talaga masaya na nandito po kami ni Tatay? Sanay na akong mag-isa. At mas gusto ko na wala akong kasama. Saka bakit ba ang dami mo sinasabi? Umalis ka na nga rito. Sige po, pero iiwanan ko po itong drawing ko para makita niyo po. Ako po ang pinakamataas ang grades namin dyan. Sige po, Lolo, alis na po ako. Tila nahihiyang ngumiti si Alvin sa akin bago niya inilapag ang papel sa lamesa. Patakbo siyang bumalik sa kwarto habang nakasunod ako ng tingin sa kanya. Pagkasarado ng pinto ng kwarto ay napatingin ako sa papel na iniwanan ni Alvin. Hindi ko alam, pero naging matindi ang kagustuhan ko na malaman kung ano ang nakadrawing doon. Kapag ito kalokohan lang, mayayari talaga sa akin ang batang yon. Kinuha ko ang papel at binuklat yon. Agad na nangilid ang luha ko nang nakita ko na may nakadrawing doon na isang pulis. Nakasulat sa ibaba na gustong maging pulis ni Alvin paglaki niya, kagaya ng kanyang lolo, dahil palaging kinikwento ng tatay niya sa kanya kung gaano kagaling na pulis ang lolo niya. Sobra talaga akong natouch sa nakita at nabasa ko, Sir Blair. Hindi ko kasi akalain na sa kabila ng mga nangyari ay magagandang bagay tungkol sa akin ang ikinikwento ni Rodel sa kanyang anak. Pero dahil sa pride, ay sinabi ko sa aking sarili na hindi dapat ako magpadala sa aking emosyon. Kaya, kahit pinatuloy ko na sina Rodel sa pamamahay ko, ay kailangan pa rin niyang maramdaman ang resulta ng pag-alis niya noon. Kinagabihan, paglabas ko ng kwarto, ay may nakahain ng pagkain sa lamesa. Nakaupo na rin sina Rodel at Alvin na para bang hinihintay ako. Tay, halina po kayo. Kain na po tayo. Nagluto po ako ng paborito mong beef kulma. Para sa mga hindi nakakaalam, Sir Blair, ang beef kulma ay isang tradisyonal na pagkain sa Zamboanga, partikular ng mga Tausug. Yun ay isang masarap na pagkain na niluluto ang mga sarsa gamit ang gata ng nyug, peanut butter, curry powder, tomato paste, at iba't ibang lokal na pampalasa tulad ng luya at tanglad. Noong buhay pa ang asawa ko, ay madalas niya yung niluluto dahil alam niyang paborito ko yun. Tara na po, Lolo, kumain na po tayo. Excited na po akong matikman ng niluto ni Papa kasi first time ko pong makakain ito eh. Baka po kagaya nyo ay maging favorite ko rin po to. Magbubukas na lang ako ng dilata. Ayokong kumain yan. Tay naman, alam kong hindi ako marunong magluto noon pero iba na po ngayon, tay. Natuto na po ako sa kusina dahil sa asawa ko. Siya po nagturo sa akin na magluto ng kung ano-ano. Tikman niyo na po tong beef kulma ko, tay. Kung talagang pasado po sa inyo. Saka nakita ko po yung laman ng cabinet nyo. Kahit isang dilata wala naman po kayo eh. Kung ganun ay di na lang ako kakain. Total di pa naman ako nagugutom. Isa pa, may kailangan akong gawin ngayong gabi. Bumalik ako sa aking kwarto at kinuha ko ang baril ko na lisensyado. Bumalik ako sa kusina at isinabit ko ang itak sa aking bewang. Tay, sandali, anong gagawin nyo?
Bakit may dala kayong baril? Aalamin ko kung totoong may aswang dito. Kailangan ay masiguro ko kung meron ba tayong dapat katakutan o wala. Pero, Tay, wala naman po kayong karanasan sa ganyang bagay ah. Mahirap po kung mag-isa kayong kikilos. Ang mabuti pa po siguro ay sumama ako sa inyo. Alam mo kung ano mas mabuting gawin mo? Dumito ka lang sa bahay at bantayan mo ang anak mo. Huwag kayong lumabas at maglagay kayo ng asin at bawang sa mga bintana at pinto. Mag-iingat ka po, Lolo ah. Ipagtitira ka po namin ni Papa ng kanin at ulam para pagbalik niyo po ay may pagkain ka pa rin. Tumalikod na ako at naglakad palabas ng bahay. Nang nasa labas na ako, ay hindi ko napigilan ang mapangiti dahil kay Alvin. Hindi ko kasi kayang itanggi na malaki ang pagkakahawig naming dalawa. Isa pa, nakuha rin niya ang ugali ni Rodel nung bata pa ito dahil pareha silang malambing at maalalahanin. Sa magdamag kong pag-iikot sa aming sityo ay hindi ko nakita ang aswang. Madaling araw na ako bumalik sa bahay at ramdam ko ang matinding gutom dahil hindi ako naghapunan kanina. Kahit takam na takam ako sa ulam na niluto ni Rodel. Pagdating sa bahay ay dumiretso ko sa kusina at agad kong kinain ang ulam na niluto ni Rodel at habang kumakain ako ay hindi ko napigilang maalala ang aking asawa dahil katulad na katulad yun ng lasa ng luto ng anak ko. Kinaumagahan habang nag-aalmusal kami ay tahimik lang ako na kumakain. Hindi ko pinapansin sina Rodel at Alvin. Oo nga pala tay, bukas po maghahanap po ako ng trabaho sa bayan. Gaya po ng sinabi ko, ayoko pong maging pabigat kami ni Alvin sa inyo kaya dapat po magkaroon kagad ako ng trabaho. Bahala ka sa buhay mo. Pero ano man ang mangyari, may aswang man o wala, ay iisa pa rin ang gagawin niyo dalawa. Hindi kayo magtatagal dito at aalis din kayo. Huwag po kayong mag-alala tay, kasi hindi ko naman po nakakalimutan yan. Ay, oo nga po pala. Ano pong nangyari sa paghahanap niyo sa aswang kagabi? Wala akong nakitang aswang. Pero hindi pa rin ako titigil. Hanggat hindi ko nasisiguro na ligtas tayong lahat. Grabe, sobrang mahal na mahal niyo po talaga tong lugar natin, no? Kahit kasi wala na kayo sa serbisyo bilang isang pulis, ay sinisiguro niyo pa rin ang kaligtasan ng mga tao rito. Abay malamang, dati akong pulis. At kahit retirado na ako, ay nasa puso ko pa rin ang paglilingkod. Isa pa, walang ibang gagawa nito, kundi ako lang. Lalo na't wala na ang asawa ni Aling Brenda na dating isang antingerong manunugis. Papa, ano po yung antingerong manunugis? Yun yung taong gumagamit ng anting-anting para makipaglaban sa mga aswang. Ganun kasi dati yung asawa ni Aling Brenda, kaya lang matagal na siyang patay. Ang galing! Parang astig po pala na maging antingerong manunugis, no? Gusto ko rin po maging ganun paglaki ko. Akala ko ba gusto mo maging pulis kagaya ko paglaki mo? Oo nga po. Pero, sandali lang, paano niyo naman po nalaman na gusto kong maging pulis? Aha, alam ko na. Tinignan niyo po yung drawing ko, no? Ha? Ano kasi? Nilipad yung papel na yun at hindi ko alam na drawing mo pala yun. Siyempre, titignan ko. Pero, aksidente ko lang na nakita at wala talaga akong interest na makita kung ano nakasulat at nakadrawing doon. Tay, kung hindi mo natupad ang pangarap mo para sa akin na maging pulis, ay mukhang si Alvin po ang tutupad nun. Noon pa man po kinikwento ko na po sa kanya ang magagandang nagawa niyo nung nasa serbisyo ka pa. At kahit hindi ka pa niya nakikilala nun, ay talagang idol na idol ka na po niya. Pwede ba, Rodel? Huwag mong gamitin pagkonsuelo ang anak mo sa akin sa hindi mo pagsunod doon sa akin. At isa pa, bata pa yan. Paano kung magbago ang isip niyang paglaki niya? Eh di pipilitin ko na naman siya sa gusto ko na maging pulis siya. Tay, si Alvin po nagsasabi na gusto niya maging pulis at hindi ako. Pero kung sakaling magbago po ang isip niya, eh wala pong problema sa akin. Kung ano pong gusto niya ay susuportahan ko siya. Kasi alam ko po ang pakiramdam
nang hindi suportado ng magulang ang mga gusto ng isang anak. Naku tay, pasensya na po. Wala akong masamang ibig sabihin sa sinabi ko ha. Base lang po yan sa naging experience ko dati. Nagpasalamat ako dahil biglang dumating si Aling Brenda dahil kasi sa kanya ay hindi na ako obligadong sagutin ang huling sinabi ni Rodel. Napansin ko na tila balisa ang matandang babae at nahinuha ko na may sasabihin siyang hindi maganda. Wilfredo, masamang balita. Umatake na naman ang aswang kagabi. Ano ka mo? Paano umatake? Magdamag akong umikot dito sa sityo natin at wala akong nakita kahit isang aswang. Hindi dito sa lugar natin kundi sa kabilang sityo. Wilfredo, isang lalaki na naman ang pinatay at nakita ko mismo ang bangkay bago pa yung kunin ang ambulansya. Tandad ng kalbot at kagat ang buong katawan niya. Sa pagkakataong ito, ay sigurado na ako. Meron na namang aswang dito sa atin at hindi lang siya dito umaatake kundi maging sa mga kalapit na lugar natin. Kung ganun, kailangan na nating sabihin to kay Kapitan upang mabigyan niya ng babala ang mga tao. Dapat ay magkaroon tayo ng karpyo upang maiwasan ang paglabas ng mga tao sa gabi. Hindi na kailangan. Dahil ako na nagsabi kay Kapitan kanina at ang sabi niya ay magpapatawag siya ng pagpupulong mamaya sa barangay. Lahat ng tao rito ay papupuntay niya para malaman ng lahat kung ano ang nangyayari, kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi ako makapaniwala na makalipas ang napakaraming taon ay muling magkakaroon dito ng aswang. At ikaw naman, Rodel, hindi ko kayo mababantayan ng anak mo sa lahat ng oras, kaya ikaw ang magbantay at pagprotekta sa anak mo. Bakit kasi bumalik-balik pa kayo rito eh? Tumahimik kaming lahat. At alam kong lahat kami ay natatakot sa nangyayari. Pagsapit ng hapon ay nagtungo kaming lahat sa barangay. At doon ay sinabi ng aming kapitan na may aswang na umaatake, kaya pinag-iingat niya kaming lahat. Diniklara na rin niya ang pagkakaroon ng karpyo mula alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Inatasan din niya ang mga tanod na magbantay tuwing gabi. At bilang dati akong pulis ay nagpresenta ako na sasama ako sa pagbabantay sa aming lugar. Kinagabihan, Sir Blair, bago ko umalis para magbantay sa aming lugar, ay dumating si Aling Brenda. Agad kong napansin ang dala niyang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sinabi niya na may importante siyang sasabihin sa akin, kaya nag-usap kami sa sala. Ano ho ba yung sasabihin yung importante? Pwede bang pakibilisan dahil sasamahan ko mga tanod sa pagroronda? Dala ko ang anting-anting na iniwanan ng aking asawa. Kasama sa kahon na ito ang isang papel kung saan nakasulat ang orasyon upang mabuhay muli ang kapangyarihan nito. Alam kong alam mo na ito ginamit niya noon sa pakikipaglaban sa pag-aaswang. Hindi ko humakalimutan ang anting-anting na yan. Nung buhay pa ang asawa mo, ay nagbibiruan pa kami na kapag ayaw niya nang makipaglaban sa mga aswang, ay sa akin yan ibibigay. Hindi nagbibiro si Andres nang sabihin niya yon sa iyo. Ang totoo niyan, bago siya malagutan ng hininga, ay nasabi pa niya sa akin na ipagkatiwala ko sa iyo ang anting-anting na ito. Pero hindi ko agad ito ibinigay sa iyo dahil tahimik na ang sityo natin doon. At alam ko na hindi mo na ito kailangan ng panahon na yon. Ngunit may aswang na naman dito sa lugar natin. Kaya naisipan kong panahon na upang ibigay ito sa iyo, Wilfredo. Teka, sandali lang, Aling Brenda. Para po sa akin ay biruan lamang namin yun ni Mang Andres. Hindi po ko seryoso na tatanggapin ko yan dahil alam ko kung gaano kabigat ang responsibilidad na kakambal niyan. At isa pa, kung lalabanan ko man ng aswang ay gusto ko nang gagamitin ko ang sarili kong lakas. At hindi ako gagamit ng kung anumang bagay para mas lalo kong lumakas o magkaroon ako ng kapangyarihan. Makinig ka sa aking mabuti, Wilfredo.
Wala pa tayong ideya kung gaano kalakas ang aswang na nandito sa atin ngayon. Alam kong matapang at malakas ka. Pero walang masamang gumamit ka ng anting-anting para mas lumakas ka. Kung gagamitin mo ito, malaki ang tsansang matalo mo kagad ang aswang na iyon. Alam ko, pero gaya ho ng sinabi ko, hindi ko kaya ang responsibilidad na mapupunta sa akin sa sandaling tanggapin ko yan. Alam ko na hanggang sa huling hininga ko, ay dapat gamitin ko yan sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Aling Brenda, medyo maaga po akong nagretiro sa pagiging pulis dahil gusto ko ng tahimik na buhay at hindi po matatahimik ang buhay ko kung bibigyan niyo ko ng isang responsibilidad na hindi ko alam kung kaya ko bang panindigan hanggang huli. Kaya pasensya na po kung tatanggihan ko gusto niyong mangyari. Naniniwala ako na may ibang taong mas karapat dapat na magmay-ari niyan at siya ang kailangan mong hanapin. Naiintindihan ko. Hindi na kita pipilitin. Pero kung sakaling magbago ang isip mo, ay kausapin mo lamang ako. Buo na po ang desisyon ko at hindi na magbabago ang isip ko, Aling Brenda. Tanging tango na lang ang naisagot ni Aling Brenda bago siya umalis. Pagtayo ko ay nakita ko si Rodel na nakatayo sa labas ng pinto ng kusina at sigurado ko na narinig niya ang lahat ng pinag-usapan namin ni Aling Brenda. Tay, ikaw po palang napili ni Mang Andres sa susunod na magmamay-ari ng anting-anting niya. Pero bakit tayo niyo pong tanggapin yun? Total, ay isa po kayo sa tumutugi sa aswang. Malaki po may tutulong ng anting-anting na yun sa inyo, Tay. Kailangan ko bang sagutin yung tanong mo? Eh mukhang narinig mo naman ang lahat ng pinag-usapan namin ni Aling Brenda. Pero Tay, kung nagtiwala po sa inyo si Mang Andres, ibig sabihin po, alam po niya na kaya mong gamitin ang anting-anting. Kaya mo ang responsibilidad na ibibigay nun sa'yo. Bakit ba mas marunong ka pa sa kung ano magiging desisyon ko? Hindi kita binigyan ng karapatan na makialam sa buhay ko. Pero bakit kapag ikaw ang makikialam sa buhay ko, Tay, ayos lang? Tapos kapag ako, hindi pwede. Ganun po ba talaga yon? Porque anak mo lang ako, ay may karapatan ka ng makialam sa dapat mangyari sa buhay ko, ganun ba yun, Tay? Tapos ako, hindi kita pa pwedeng pakialaman? Ano bang pinuputok ng butsi mo? Oo, nakialam ako sa buhay mo nun. Pero ang gusto mo pa rin naman ang nasunod, ah. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Dahil tatay mo pa rin ako, Rodel. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Tay. Ang akala ko kapag iniwanan kita, ay marirealize mo ang lahat ng pagkakamali mo. Pero hindi pala. Tumigil ka na, Rodel, ha? Tandaan mo, nakikita na ka lang dito sa pamamahay ko. Lumayas ka na rito nun, kaya wala ka ng karapatan dito. Magpasalamat ka na nga lang eh, dahil naaawa ako sa anak mo, kaya nandito kayo ngayon sa loob ng bahay ko. Hindi ko kailangan ng awa mo, Tay. Ang kailangan ko ay ang pagtanggap mo sa amin ng apo mo, Tay. Nandito kami para muling mabuo ang pamilya natin. Tapatin mo nga ako, Rodel. Kung hindi ba nagkandaleki-leki ang buhay mo sa Maynila, ay maiisip mo man bumalik dito. Di ba hindi naman? Wala ka talagang mapagpipilian, kaya sumisiksik kayo rito. Hindi totoo yan, Tay. Balak na sana talaga namin bumalik dito pero namatay lang ang asawa ko. Napakarami kong dapat eskasuhin, kaya naudlot ang pagbabalik namin dito. Siguro nga hindi nyo na ako mapapatawad. Kahit ikaw naman ang talagang nagtulak sa akin para umalis ako nun. Siguro nga hindi mo na kami matatanggap ni Alvin. Pero isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo, Tay. Hindi ko gagawin sa anak ko ang ginawa mo sa akin noon. Hindi ko siya pipilitin sa isang bagay na ayaw niyang gawin. At hindi ko siya gagawing robot na sunod-sunudan sa lahat ng sinasabi ko dahil alam ko ang pakiramdam na parang wala akong sariling pag-iisip sa sarili kong pamamahay. Wala ka talagang respeto sa akin, hayop ka! Sumabog na ng gusto ang galit ko ng sandaling yun, Sir Blair.
Masakit para sa akin ang mga salitang narinig ko dahil alam ko na lahat ng yun ay totoo. Mariin kong ikinuyom ang aking kamao at nang akmang susuntukin ko na si Rodel sa muka, ay biglang lumabas si Alvin mula sa kusina. Tumakbo siya papunta sa akin at umiiyak siyang yumakap sa bewang ko. Lolo, wag po! Wag niyo po sasaktan si Papa, please po, Lolo! Wag po kayo mag-aaway ni Papa! Anak, hindi naman kami nag-aaway ng lolo mo eh. Nag-uusap lang kami. Hindi po totoo yan. Kanina pa po kayo nagsisigawan eh. Tapos susuntukin ka po sana ni Lolo. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng napakalamig na tubig ng sandaling yon dahil sa pagyakap ni Alvin sa akin. Pero ayokong ipakita na naaawa ako sa kanya. Kaya inalis ko ang pagkakayakap niya sa akin at walang imik akong pumasok sa aking kwarto. Nagpalakad-lakad ako doon habang pilit kong kinakalma ang aking sarili. Sa mga lumipas na araw ay nagpatuloy ako sa pagsama sa mga tanod sa pagtugi sa aswang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi namin makita ang aswang kahit patuloy ang pagdagdag ng mga ulat ng kanyang pag-atake. Hanggang isang madaling araw, pag uwi ko sa bahay ay nagtaka ko dahil wala roon sina Rodel at Alvin. Alam ko na hindi sila umalis dahil nasa kwarto pa nila ang kanilang mga gamit. Saan naman kaya nagpunta ang dalawang yun? Hindi kaya sumama ang loob ni Rodel sa akin? Dahil sa nagkasagutan kaming dalawa kanina? Nagtungo ako sa bahay ni Aling Brenda at kahit alam kong tulog siya, ay kumatok ako sa pinto. Pinagbuksan naman niya ako habang may pagtataka sa kanyang muka. Wilfredo, ano't kumakatok ka sa bahay ko na ganitong oras? Aling Brenda, nandito po ba sina Rodel at Alvin? Abay, wala. Bakit? Wala ba sila sa bahay mo? Wala po sila ron eh. Pag uwi ko galing pagroronda, ay hindi ko sila nakita sa bahay. Pero mukhang di naman sila umalis o pumunta sa ibang lugar dahil naroon pa mga gamit nila eh. Diyos ko, saan naman kaya nagpuntang mag-aba na yon? Delikado pa rin kapag ganitong oras dahil madilim pa. Abay, sandali. Si Rodel yun ah! Paglingon ko sa likod, ay nakita ko si Rodel na humahangos na papalapit sa amin. Bakas sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Rodel, saan ba kayo galing at bakit pag uwi ko sa bahay wala kayo? Tay, tulungan niyo ako, Tay. Nawawala po kasi si Alvin eh. Ano ka mo? Paano nawawala ang anak mo? Hindi ko po alam eh. Naalimpungatan po kasi ako kanina tapos wala po siya sa tabi ko. Hinanap ko po siya sa bahay pero wala siya. Sa palagay ko lumabas siya, Tay. Anong klaseng tatay ka? At tinayaan mo mawala ang anak mo? Tara, hanapin natin si Alvin. Kapag may nangyaring masama sa apo ko, mayayari ka talaga sa akin, Rodel. Magkasama naming hinanap ni Rodel si Alvin. Umikot kami sa buong sityo, pero bigo kaming makita si Alvin. Kaya nagsimula na akong makaramdam ng takot dahil baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Halos mamatay na ako sa labis na pag-aalala ng sandaling yon, Sir Blair. Pasikat na ang araw nang nagdesisyon kaming umuwi. Pagpasok namin sa bahay ay hindi kami makapaniwala nang nakita namin si Alvin sa kusina habang tila pagod na umiinom ng tubig. Tumakbo kagad si Rodel papunta sa anak niya at mahigpit niya itong niyakap. Alvin, Diyos ko! Salamat sa Diyos at ligtas ka, anak. Akala ko ano na nangyari sa iyo eh. Saan ka ba kasi galing na bata ka? Lumabas po kanina habang tulog ka po, Papa. Gusto ko po kasing tulungan si Lolo na hanapin po yung aswang eh. Pero hindi ko po siya nahanap. Ano bang pumasok sa utak mo at naisipan mong gawin yun, Alvin? Ha? Hindi gawain ng isang bata ang pagganap sa aswang. Masyadong delikado yun para sa'yo. Nakikita ko po kasi si Lolo nanghihirapan na po sa paghanap sa aswang eh. Gusto ko lang naman po makatulong. Makatulong? Sa tingin mo ba'y nakatulong ka sa ginawa mo? Hindi mo ba alam na halos mamatay na kami sa pag-aalala sa'yo? Dahil ang akala ko, pinatay ka na ng aswang. Tay, huwag niyo naman po sigawan si Alvin. Bata pa po siya at mas lalo niya pong hindi maiintindihan ng pagkakamali niya kung sisigawan niyo po siya.
Kaya naman palang tigas ng ulo ng anak mo eh. Masyado mong binibaby. Dapat malaman ng anak mo na habang nandito siya sa bahay ko, ay hindi pwedeng ginagawa niyang yan. Ang dapat dyan, dinidisiplina para magtanda. Nang sandaling yon, ay galit ang namayani sa akin, Sir Blair. Galit dahil labis akong nag-alala kay Alvin, pero malalaman ko na lumabas pala siya ng bahay para hanapin ang aswang. Malaki ang mga hakbang na lumapit ako kay Alvin. Hinila ko ang isa niyang braso at malakas kong pinalo ang puwet niya gamit ang aking kamay. Malakas na umiyak si Alvin. Nang muli ko siyang papaluin, ay nagawa ng hawakan ni Rodel ang kamay ko at nagtama ang mga mata namin. Matalim ang mga mata ni Rodel habang nakatitig sa akin. Marahas na binitiwan ni Rodel ang kamay ko at niyakap niyang muli ang umiiyak na si Alvin. Wala kang karapatang saktan ng anak ko, Tay. Ako ang tatay niya. Kaya ako ang magdidesisyon kung paano ko siya didisiplinahin. Kahit kailan ay hindi ito nakatikim ng palo mula sa akin o kahit sa nanay niya. Tapos kayo lang palang mananakit sa kanya. Hindi na nakapagtataka kung bakit matigas ang ulo ng anak mo. Alam niya kasi na kahit gumawa siya ng kasalanan, ay hindi siya mapapalo o mapaparusahan. Sige, ipagpatuloy mong ganyang pagpapalaki sa kanya. At sigurado ko na kapag lumaki na yan, ay magiging sakit mo yan sa ulo. Kung mangyari man po yun, problema ko na yun, Tay. Hindi niyo na po problema yun. Nang paluin mo siya kanina, naalala ko yung panahong bata pa ako, na konting pagkakamali ko lang ay sinasaktan niyo agad ako. Pero tignan niyo ang nangyari sa akin. Naging rebelde ako sa inyo. At ayokong maging ganun ang anak ko sa akin. Pamamahay ko ito, Rodel. At ako ang masusunod dito. Kaya kung ayaw mong ipadisiplina sa akin yung anak mong matigas ang ulo, eh umalis kayo rito. Hindi kami aalis dito, Tay. Anak mo ko at may karapatan ako sa bahay na to. Hindi mo kami pwedeng basta na lang paalisin. Talagang sinusubukan mo ako ah. Pues, ipapakita ko sa inyong dalawa na sa bahay na ito ay ako ang batas. Malalaki ang mga hakbang na nagtungo ako sa kwarto ni Rodel at Alvin. Binuksan ko ang aparador at inilabas ko ang lahat ng gamit nila. Itinapon ko ang mga yon sa labas at wala nang nagawa si Rodel kundi ang pulutin sa labas ang mga gamit nila. Simula ngayon, ayoko nang makikita ang pagmumukha niyong dalawa. Umalis na kayo rito at ang gusto ko ay pumunta kayo sa lugar na malayo sa akin. Matapos kong sabihin yon, ay malakas kong isinarado ang pinto at kinandado ko yun para hindi na makapasok si Rodel. Habol ko ang aking paghinga nang pumasok ako sa aking kwarto. Makalipas ang ilang sandali ay medyo nahimasmasan na ako at doon na ako nakaramdam ng pagsisisi kung bakit ko ginawa yon sa aking anak at apo. Ngunit dahil masyadong mataas ang pride ko, ay pinanindigan ko na lang ang pagpapalayas ko sa kanilang dalawa. Kahit pinalayas ko na si Rodel at Alvin, ay halos araw-araw ko pa rin silang nakikita dahil sa bahay lang pala ni Aling Brenda sila nakituloy. Katapat lang ng bahay ko ang bahay ni Aling Brenda, kaya may mga pagkakataon na nakikita ko silang mag-ama sa labas. Minsan ay naisip ko na magpakumbaba at sabihin kina Rodel na umuwi na sila sa bahay. Pero palagi akong napapangunahan ng paniniwala ko na ako ang tatay at anak ko lang si Rodel. At bilang siya ang anak, ay siya ang dapat na unang lumapit sa akin para humingi ng tawad. Isang gabi, habang kasama kong nagroronda ang mga tanod, ay isang tanod ang lumapit sa amin at sinabi niya na umaatake yung aswang sa bahay nila Aling Brenda. Dahil alam ko na naroon si Rodel at Alvin, ay nagmamadali akong tumakbo papunta doon. Naabutan namin si Aling Brenda na sumisigaw sa labas ng bahay habang nakayakap dito ang umiiyak na si Alvin. Wilfredo! Si Rodel nasa loob siya! Inaatake siya ng aswang! Tulungan mo ang anak mo, Wilfredo! Tulungan mo siya!
Parang sasabog ang ulo ko sa narinig ko. Binunot ko kagad ang baril at tumakbo ko papasok sa loob ng bahay. Nakita ko ang aswang na nasa ibabaw ni Rodel. Nakabaon ang mga kuko niya sa dibdib ng anak ko na duguan at puno ng sugat ang iba't ibang parte ng katawan. Pinaputukan ko ang aswang pero nakaiwas siya. Nagmamadali siyang tumalon sa bintana at tumakbo palayo. Inuna ko si Rodel kaysa habulin ang aswang. Tulong! Kailangan madala si Rodel sa ospital! Tay, parang di na po ako magtatagal. Si Alvin po, ikaw na po bahala sa kanya. Wag niyo po siya pababayaan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka pa mamamatay. Kailangan ka pa ng anak mo, Rodel. Kailangan pa kita, anak. Huwag mo akong iiwanan. Parang awa mo na. Kung mamamatay man po ako ngayon, ay mamamatay akong masaya. Dahil narinig ko po mga salitang yan sa inyo, Tay. Alam ko naman po na mahal niyo pa rin ako. Pero pinapangunahan lang po kayo ng galit niyo. Tumahimik ka na nga. Huwag ka na magsalita. At baka mas lalo kang manghina. Nang narinig ko ang ugong ng tricycle sa labas, ay binuhat ko na si Rodel. Isinakay ko siya sa tricycle at sumama na rin sa amin si Alvin sa pagpunta sa ospital. Pagdating sa ospital, ay agad na inasikaso ng mga nurse at doktor si Rodel. Habang nasa labas ng emergency room, ay napatingin ako kay Alvin na nakaupo habang nakayuko. Tinabihan ko siya at tinapik ko ang balikat niya. Lo, mamamatay na po ba si Papa? Sasama na po ba siya kay Mama sa langit? Masamang damon tatay mo. Hindi pa siya mamamatay. Kasalanan ko po kung bakit nangyari yung kay Papa eh. Kung di po sana ako nagpasaway, ay hindi po kayo mag-aaway. Tapos, hindi niyo po sana kami palalayasin. Wala kang kasalanan, Alvin. Ako may kasalanan dahil naging makitid ang utak ko. Kung di pa ito nangyari, ay hindi ko pa maiisip ang lahat ng pagkakamali ko. Lalo na sa inyo ng tatay mo. At sana, mapatawad niyo pa ako, Apo. Matyaga kaming naghintay ni Alvin hanggang sa isang doktor ang lumabas at sinabi na maayos na ang lagay ni Rodel. Kailangan na lang nitong magpagaling sa mga sugat nito. At ayon pa sa doktor, ay wala namang pinsala ang internal organs ni Rodel. Pagsapit ng umaga, ay pinuntahan na namin si Rodel sa pinaglipatan sa kanya na private hospital room. Sakto na pagdating namin, ay nagising siya at nakita ko ang saya sa mukha ni Alvin nang nakita nitong gising na ang tatay niya. Huwag mo munang yakapin ang tatay mo at sariwa pa ang sugat niya. Salamat sa Diyos. Akala ko talaga mamamatay na ako kagabi. Mabuti na lang at nadala ka namin kagad dito sa ospital dahil kung hindi, baka naubusan ka na ng dugo. Oo nga pala, anak. Gusto kong humingi ng tawad sa nangyari sa inyo. Kung hindi ko sana kayo pinalayas, ay wala tayo ngayon dito sa ospital. Ayos lang po, Tay. Maganda rin po na naroon kami ni Alvin sa bahay ni Aling Brenda nung umatake yung aswang. Kung wala po kasi kami ron, baka si Aling Brenda po naging biktima ng aswang kagabi. Alam mo ba, Lolo, ang tapang-tapang po ni Papa kagabi nang pumasok po yung aswang sa bahay ni Aling Brenda. Iniligtas niya po muna kami at saka po niya nilabanan yung aswang. Dapat ay iniligtas mo rin ang sarili mo kasama nila. Hindi mo na dapat nilabanan yung aswang dahil mas malakas siya kumpara sa'yo. Ayos lang po yun, Tay. Dahil ang importante po iligtas po sina Alvin at Aling Brenda.
Kahit paano po kasi, meron akong natutunan noon sa inyo. At yun ang dapat kong protektahan, ang mga taong mahalaga sa akin. Pero napakasaya ko po, dahil parang nag-aalala po pa rin kayo sa akin, Tay. Nung nakita ko kasi na duguan ka, pumasok sa isip ko na maaari kang mawala. Doon ko naisip na masyadong maikli ang buhay para hayaan ko manatili ang galit sa puso ko. Anak, patawarin mo ko sa lahat ng maling nagawa ko sa iyo. Alam ko na hindi natin mababago ang nakaraan, pero sana hindi pa uli ang lahat para makapagsimula ulit tayo. Yan po talaga ang matagal ko nang gusto marinig sa inyo, Tay. Sobrang saya ko po dahil sa mga sinabi nyo. Huwag po kayong mag-alala dahil matagal ko na po kayong napatawad. At sana mapatawad nyo rin po ako sa ginawa kong pag-iwan sa inyo dati. Alam ko po na hindi naging madali ang buhay nyo sa loob ng 8 taon dahil mag-isa lang po kayo. Naiintindihan ko na rin kung bakit kailangan mong umalis nun. Kung hindi ka umalis, hindi mo magagawa kung anong gusto mong gawin sa buhay at sigurado ko na wala ngayon si Alvin. Basta anak, pagsisimula ulit tayo at nangangako ko na aalisin ko na ang lahat ng galit na meron ako sa puso ko. Hindi na namin napigilan ni Rodel ang maluha ng sandaling yun, Sir Blair. Hindi ko akalain na ganun pala kasarap sa pakiramdam ang magpatawad at humingi ng tawad. Ngunit nagtaka ko nang sinabi ni Rodel kay Alvin na lumabas muna ito dahil merong kaming pag-uusapan na kaming dalawa lang ang dapat makarinig. Walang tanong na lumabas si Alvin at nang kami na lang dalawa ni Rodel ang nasa kwartong yun, ay may pagtataka kong tumingin sa kanya. Mukhang importanteng sasabihin mo dahil pinalabas mo pa ang apo ko. Ayoko po kasing marinig ni Alvin tong mga sasabihin ko sa inyo eh. Dahil alam ko na masasaktan siya ng sobra. Tungkol po kasi ito sa kung paano po namatay ang nanay niya. Oo nga pala. Hindi mo pa nga pala nasasabi sa akin ang dahilan kung bakit namatay si Laura. Ano ba talaga nangyari? Ang totoo po kasi niyan, Tay. Pinatay po ng isang aswang si Laura. Hindi ko po akalain na kahit pala sa Maynila ay meron ding mga ganong nilalang. Nagtatrabaho po kasi noon si Laura bilang isang kasambay sa isang mag-asawa na mayaman. Wala naman po kaming kaalam-alam na aswang palang mag-asawa na yon. Sila po ang pumatay sa asawa ko at maging ako po ay muntik na nilang patayin. Ginawa ko po ang lahat para ipagtanggol ang sarili ko hanggang sa napatay ko po ang babaeng aswang na isa sa pumatay kay Laura. Diyos ko, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang tungkol dyan? Hindi ko po sinabi sa inyo kasi pakiramdam ko hindi ko dapat ito sabihin habang may galit ka pa sa akin. Ang pangyayaring din po yun ang dahilan kung bakit kami bumalik ni Alvin dito sa sitio natin. Dahil kasi sa pagpatay ko sa asawa ng aswang na pumatay kay Laura, ay hinahunting kami ng aswang na yun. Sandali, tama bang pagkakaintindi ko? Yung aswang na nasa sitio natin ngayon ay ang asawa ng aswang na pinatay mo? Opo, Tay. Si Rodrigo po. Galit na galit po siya sa akin dahil pinatay ko ang asawa niya, pero ginawa ko yun dahil pinatay nila si Laura eh. Pinatay nila ang asawa ko nang walang kalaban-laban. Naisip ko po kasi na kung aalis kami sa Maynila ni Alvin at babalik kami sa bahay niyo, ay hindi na kami masusundan ni Rodrigo, pero nagkamali pala ako, Tay. Hindi ko akalain na malalaman ni Rodrigo kung nasan kami. Patawarin niyo po ako kung pati ang buong sitio natin nadamay sa problema ko. Wala kang dapat naingi ng tawad dahil alam kong hindi mo ginusto ang mga nangyari. Ang Rodrigo na yun at ang asawa niya ang dapat nasisihin sa lahat ng nangyayari ngayon. Kung hindi nila pinatay si Laura, ay alam ko na hindi mo magagawa ang bagay na yun. Pero tama rin na nandito kayo ni Alvin. Dahil ako ang bahala sa inyo. Poprotektahan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Hindi ako papayag na saktan kayo ng aswang na yon. Salamat po, Tay.
Maraming salamat dahil sa kabila po ng pag-iwan ko sa inyo noon, ay gusto mo pa rin akong protektahan. Kasama ang apo nyo. Ikaw na rin na nagsabi kanina na tinuruan kitang protekta ng mga taong mahalaga sa iyo. At mahalaga kayo sa akin ni Alvin. Kaya dapat lang na protektahan ko kayong dalawa. Nang sandaling yon, ay doon ko napagtanto kung gaano kaseryoso ang aming sitwasyon dahil ang anak at apo ko pala ang target talaga ng aswang na yon. Pagkatapos naming mag-usap ni Rodel, ay lumabas muna ako ng ospital. Nagtungo ako sa smoking area ng isang shopping mall at doon nanigarilyo para pakalmahin ang aking sarili. Isang matangkad na lalaki na may malaking pangangatawan ang biglang lumapit sa akin. May lighter ka ba, pare? Pwede ba makisindi? Oo, meron. Maraming salamat. Hindi ba ikaw yung nagsugod ng isang sugatang lalaki kagabi sa ospital na malapit dito? Kaano-ano mo ang lalaking yun? Anak ko yung pare. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yun? Nakita ko lang. Meron din kasi akong pasyente sa ospital na yun eh. Kumusta na pala ang anak mo? Okay na siya ngayon. Ang kailangan na lang niyang gawin ay magpagaling sa mga sugat niya. Nakita ko kagabi yung labis sa pag-aalala mo sa anak mo. Alam ko tumatakbo sa utak mo ng sandaling yun. Iniisip mo na baka mamatay siya. Alam ko ang ganun pakiramdam dahil minsan na rin nawalan ako ng mahal sa buhay at napakasakit ang ganung pakiramdam. At ang mas masakit ay ang paninisi ko sa sarili ko na hindi ko siya nagawang protektahan. Ikaw ba? Hanggang saan ang kaya mong gawin para protektahan ang mahalagang tao sa'yo? Kaya kong ialay ang aking sarili para sa kanila. Ganun ko sila poprotektahan. Teka nga, bakit ba ganyan ang mga tanungan mo sa akin? Bakit parang ang dami mong alam tungkol sa buhay ko at ng anak ko? Sino ka ba? Kilala ba kita? Hindi mo ko kilala, pare. Pero ang anak mo, kilalang kilala niya ako. Napakunot ako ng noo nang ngumisi ang lalaki. Matiim ko siyang tinitigan hanggang sa isang bagay ang pumasok sa isip ko. Nanlamig ako ng gusto at nanginig. Nang bahagya ang buong katawan ko. Teka nga. Huwag mong sabihin na ikaw si Rodrigo. Ako nga. Mukhang naikwento na pala ako ng anak mo sa'yo. Walang iya ka. Ikaw ang aswang na pumapatay sa sityo namin at ikaw din ang aswang kung bakit na ospital ang anak ko. Sisihin mo ang anak mo sa lahat ng nangyayari sa lugar niyo. Kung hindi niya pinatay ang asawa ko, hindi ko gagawin to. Pinatay ng anak ko ang asawa mo dahil pinatay niyo ang asawa niya. Pero mabuti na rin at nagpakita ka sa akin dahil mas pinadali mo para sa akin ang pagpatay sa'yo. Susuntukin ko sana si Rodrigo, ngunit nagawa niyang iwasan ang aking kamao. Hinawakan niya ang braso ko at kasunod nun ay tumama ang kamao niya sa mukha ko. Tinuhod niya ako sa tiyan na naging dahilan para manghina ako ng gusto. Tuluyan na akong lumugmok nang malakas niyang sinipa ang likod ko. Tatayo sana ako, pero tinapakan niya ng mariin ang ulo ko. Kung inaakala mo mapapatay mo ang anak ko, nagkakamali ka. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo yung magawa. Yan ba kayang protekta ng mga mahal ka sa buhay? Wala pa nga kung saan yung aswang ay kayang-kaya na kitang patayin. At ito ang tandaan mo. Pagbabayaran ng anak mo ang ginawa niya sa asawa ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ibibigay ang hustisya na nararapat para sa asawa ko. Isang security guard ang sinigawan si Rodrigo. Nagmamadaling tumakbo si Rodrigo palayo. Tinulungan ako ng security guard na tumayo at tinanong niya ako kung anong nangyari. Sinabi ko na lang na kilala ko si Rodrigo at nagkaroon lamang kami ng pagtatalo. Natakot ako ng sandaling yun, Sir Blair, para sa anak kong si Rodel. Naramdaman ko kasi
ang matinding puot ni Rodrigo at sigurado ko na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay ang anak ko. Nang dahil sa banta ni Rodrigo ay naging maigpit ang pagbabantay ko kay Rodel habang nasa ospital siya. Hindi ko rin pinaalis si Alvin sa tabi ko dahil may posibilidad na maging siya ay idamay ni Rodrigo. Pinili kong huwag sabihin kay Rodel ang naging engkwentro ko kay Rodrigo dahil baka makaapekto yun sa pagpapagaling niya. Matapos ang ilang araw sa ospital ay pinayagan na ng doktor na makauwi si Rodel. Maaari na kasing sa bahay na siya magpagaling ng mga sugat niya. Pagdating namin sa bahay ay agad kaming pinuntahan ni Aling Brenda. Sakto na lumabas si Alvin para makipaglaro sa mga bata. Mas mabuti kasing hindi niya marinig ang pag-uusapan namin. Mabutit pumunta ka rito, Aling Brenda. Itatanong ko kasi sa'yo kung ano mga nangyari rito habang nandun kami sa ospital. Hindi maganda. Gabi-gabing umaatake yung aswang at 2 tao ang muntik na niyang mapatay. Aling Brenda, may sasabihin po ako sa inyo. Pero wag niyo po itong ipagsasabi sa ibang tao, ha? Ang aswang po na yun ay si Rodrigo. Gusto po niyang patayin si Rodel dahil napatay ni Rodel ang asawa ng aswang na yun. Pero hindi yung gustong gawin ng anak ko. Ipinagtanggol niya lamang ang sarili niya. Kaya niya napatay ang asawa ni Rodrigo. Diyos ko! Pero kung si Rodel lamang ang gusto niyang patayin, ay bakit pati ang ibang tao rito at sa ibang lugar ay nadadamay? Malakas po ang kutob ko na nung una ay hindi pa po alam ni Rodrigo ang eksaktong kinaroroonan ko kaya lang bibiktima siya ng ibang tao. Inisip niya siguro na baka sa ganung paraan ay magpapakita ako sa kanya. Mukhang masyado na siyang nawiwili sa pagpatay. Kaya itinuloy-tuloy na po niya. Ano na palang gagawin natin ngayon? Paano natin mapapatay ang aswang? Dahil nandito na po ulit ako, ay tutulong na ako sa pagtugis kay Rodrigo. Gagawin ko ang lahat para hindi na madagdagan ng biktima niya at para hindi siya magtagumpay sa balak niyang pagpatay kay Rodel. Taging kamatayan lamang ni Rodrigo ang sagot para matapos ng lahat ng ito. Tutulungan kitang patayin siya, Tay. Magkasama tayo sa laban na to. Hindi mo pa kaya, Rodel. Hayaan mong ako na lang ang gumawa nito. Ang pagtuunan mo ng atensyon ay ang pagpapagaling mo. Natatakot na akong muli kang atakein ni Rodrigo dahil baka sa susunod ay tuluyan ka ng kunin sa akin ng Diyos. Sandali lang. Tama bang mga narinig ko? Bakit yata parang may pakialam ka na sa anak mo ngayon, Wilfredo? Aling Brenda, nakapagpatawaran na po kami ni Rodel. Marami po akong napagtanto ng nanganib po ang buhay ng anak ko. Kaya mas pinili ko magpakumbaba. Kaya umasa po kayo na simula sa araw na to ay hindi ko na sila palalayasin ni Alvin sa bahay namin. Hay nako, salamat naman sa Diyos at dininig na niya ang isa sa mga dasal ko at yun ay ang magkaayos kayong mag-ama. Kahit ang daming nangyayaring hindi maganda sa paligid ngayon ay masaya ko na nagkapatawaran na kayong dalawa. Masayang umalis si Aling Brenda. Inihatid ko si Rodel sa kwarto niya para makapagpahinga na siya. Ako naman ay nagpalit ng damit at maya-maya pa ay naisipan kong puntahan sa labas si Alvin upang ayaing magmeryenda. Nagtaka ako dahil wala si Alvin sa mga batang naglalaro sa labas. Nang tanungin ko ang mga bata kung nasan si Alvin, ay sinabi nila na sumama si Alvin sa isang matangkad na lalaki. Kinabahan ako dahil ang unang pumasok sa utak ko ay si Rodrigo, ang lalaking sinamahan ni Alvin. Mag-isa kong hinanap sa aming sitio si Alvin at kahit sa kalapit naming lugar ay nagpunta ako. Hindi ako tumigil hanggang sa unti-unti nang lumulubog ang araw. Bigo akong umuwi sa bahay at sinalubong ako nang nag-aalalang si Rodel. Tay, saan po kayo galing? Kanina pa po kasi kayo wala eh. Si Alvin po pala. Kasama niyo po ba siya? Hindi, Rodel. Sa palagay ko, dinukot ni Rodrigo si Alvin. Ano po? Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan, Tay. Hindi ako nagbibiro.
Kanina susunduin ko sana siya sa labas. Dalang akala ko'y naglalaro siya kasama ng ibang bata. Pero wala roon si Alvin at ang sabi ng mga kalaro niya ay sumama si Alvin sa isang matangkad na lalaki. Kilala ba ni Alvin si Rodrigo? Hindi po. Kahit kailan di pa niya nakikita si Rodrigo. Kung ganun, ay madaling-dalin lang ni Rodrigo si Alvin na sumama sa kanya dahil hindi kilala ng anak mo si Rodrigo. Kung si Rodrigo nga kumuha kay Alvin, nasa panganib ngayon ng buhay ng apo ko. Tay, hanapin po natin si Alvin. Baka kung ano pong ginagawa ni Rodrigo sa kanya, Tay. Hinanap ko na siya pero hindi ko siya nakita. Malamang, tinatago ng hayop na aswang na yun si Alvin sa kung saan. Pero huwag ka mag-alala. Dahil hindi tayo titigil hanggat hindi natin na ibabalik ng buhay si Alvin. At sa oras na may gawing hindi maganda si Rodrigo sa apo ko, humanda talaga siya sa akin. Dahil ipapatikim ko sa kanya ang kamatayang kahit sa panaginip ay hindi niya gugustuhin maranasan. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Rodel ay may kumatok sa pinto. Umasa ako na si Alvin na yun, ngunit pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako dahil si Rodrigo ang naroon. Susugurin sana siya ni Rodel, ngunit agad kong pinigilan si Rodel. Bitiwan mo ako, Tay! Papatayin ko ang hayop na yan! Sa oras sa patayin mo ko, hindi mo na makikita ang anak mo, Rodel. Walang hiya ka! Nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Ibalik mo ang anak ko! Sa ngayon ay wala kang dapat na ipag-alala. Dahil ligtas ang anak mo. Hindi ko pa siya sinasaktan. Huwag mong idamay ang bata sa galit mo sa tatay niya. Wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng asawa mo. Para sa akin ay meron siyang kinalaman. Dahil anak siya ng taong pumatay sa asawa ko. Pinatay niyo ang asawa ko! Kayo ang nagsimula ng gulong ito! Wala akong pakialam kung sino nagsimula. Dahil ang gusto ko lang ay ang may paghiganti ang kamatayan ng aking asawa. At ang kamatayan mo, Rodel, ang makapagliligtas sa buhay ng anak mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na at huwag ka ng maraming sinasabi. Simple lang ang gusto ko. Ang gusto ko ay makipagkita ka sa akin sa gubat na nasa dulo ng sityo na to. Puntuan mo ko doon sa isang malaking puno ng balete at doon mo makikita ang anak mo. Palalayain ko lamang siya sa sandaling mapatay na kita. Buhay mong magliligtas sa mahal mong anak, Rodel. Pero sa oras na hindi ka pumunta mamayang gabi, ay dadaling ko rito bukas ng umaga ang malamig ng bangkay. Hayop ka! Hayop ka, Rodrigo! Demonyo ka! At tandaan mo, hindi ka maaaring magsama ng kahit na sino. Kahit yung tatay mong mahina, ay hindi mo pwedeng isama. Sa oras na malaman kung may kasama ka, papatayin ko ang anak mo. At ikaw ang isusunod ko. Mahigpit kong hinawakan si Rodel dahil mas lalo siyang nagwala nang tumalikod na si Rodrigo at naglakad palayo. Kahit ako ay nais nang patayin si Rodrigo ng sandaling yon, pero alam ko na kapag ginawa ko yun ay baka hindi na namin makita kahit kailan si Alvin. Napakahayop niya talaga, Tay. Patayin mo lang malay na bata, dinamay niya. Diyos ko, ang anak ko. Ang anak ko, Tay. Sigurado ako na sa sandaling to ay takot na yun. Talagang napakatindi ng galit ni Rodrigo sa iyo, anak. Kaya niya to nagagawa. Kailangan ko pong iligtas si Alvin. Kung kailangan kong mamatay para mabuhay siya, gagawin ko. Handa po akong mamatay para sa kanya. Sa tingin mo ba, ay bubuhayin ni Rodrigo si Alvin kapag nagtagumpay siyang patayin ka? Malakas ang kutob ko na isa lamang yung patibong o panlilin lang para parehas niya kayong mapatay. Kailangan natin mag-isip ng plano. Kung kayang manlinlang ni Rodrigo, ay dapat nating ipakita sa kanya na kaya rin nating gawin yun. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano pong gagawin natin, Tay?
Sasama ako sa sa gubat mamayang gabi. Pero tay, kapag nalaman ni Rodrigo na kasama kita, papatayin niya ang anak ko. Papatayin niya si Alvin. Yun ay kung malalaman niya na kasama mo ko. May naisip akong plano. At ang kailangan ko ay ang kooperasyon mo. Kung gusto mo mabuhay kayong dalawa ni Alvin, ay susundin mo ko, anak. May tiwala ka ba sa akin, Rodel? Meron po. Sige po, makikinig po ako sa plano niyo. Ipinaliwanag ko kay Rodel ang gagawin namin at sa huli ay sumang-ayon siya sa planong inilatag ko sa kanya. Pagkatapos naming mag-usap ay nagtungo ako sa bahay ni Aling Brenda at nang nakaharap ko siya ay agad kong sinabi sa kanya ang nangyayari. Labis siyang nag-alala para kay Alvin at doon ko na ipinaalam sa kanya ang pakay ko kung bakit ko siya kinausap. Aling Brenda, handa na po kong tanggapin ang anting-anting ni Mang Andres. Alam ko kasi na kung wala yun, ay wala akong magiging laban kay Rodrigo. Salamat naman at nagbago na ang isip mo. Ikaw lang naman ang hinihintay kong kumausap sa akin tungkol dyan. Sandali lang at kukunin ko ang anting-anting. Pagkakuha ni Aling Brenda sa anting-anting ay agad niya yung ibinigay sa akin. Inusal ko ang orasyon na nakasulat sa papel at saka ko isinabit sa leeg ko ang anting-anting. May naramdaman akong tila malamig na hangin na bumalot sa akin at sigurado ko na yun ay indikasyong tinanggap ako ng anting-anting bilang bago nitong tagapangalaga. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay umalis na kami ni Rodel ng bahay upang iligtas si Alvin. Walang dalang kahit na anong sandata si Rodel dahil maghihinala si Rodrigo na meron kaming balak na labanan siya. Kaya ako lang ang may dalang itak. Bukod doon ay meron din akong dalang lubid na alam kong magagamit ko sa pakikipaglaban sa aswang. Nasa inyo na po pala ang anting-anting ni Mang Andres. Bagay na bagay po pala sa inyo yan, tay. Mas lalo po kayong astig tignan. Nabola ka pa. Pero alam mo nun, wala talaga siya plano ko na tanggapin to. Pero dahil buhay na ng apo ko nakasalalay, hindi ako dapat maging kampante. Kailangan kong makasiguro na maililigtas natin si Alvin mula kay Rodrigo. Pero tay, natatakot po ako. Baka kasi hindi tayo magtagumpay sa plano natin eh. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Tandaan mo, palaging nasa panig natin ng Panginoong Diyos at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Naniniwala ko na maililigtas natin si Alvin at matatapos na sa gabing ito ang kasamaan ng hayop ni Rodrigo na yun. Nang nakarating na kami sa bukana ng gubat, ay naghiwalay na kami ni Rodel. Parehas kaming papunta sa puno ng balete pero magkaibang daan ang aming tinahak. Nang malapit na ako sa puno ng balete, ay nakita ko ron si Rodrigo na nasa anyong aswang habang hawak niya si Alvin. Pumwesto ko sa may likuran ni Rodrigo, ilang metro ang layo ko sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na si Rodel at siya ang humarap kay Rodrigo. Mabuti naman at marunong ka tumupad sa usapan, Rodel. Sana ganun ka rin. Ngayong nandito na ako, pakawalan mo na si Alvin. At pagkatapos ay pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin sa akin. Kung papatayin mo ako, patayin mo na ako. Huwag kang magmadali. Anong papatayin, Papa? Bakit ka papatayin ng aswang? Anak, makinig ka sa akin. Kailangan kong gawin to para mabuhay ka. Basta anak, kahit wala na ako, palagi mong isipin na nasa tabi mo lang ako at ang mama mo. At huwag ka magpapasaway sa Lolo Wilfredo mo, ha? Tigilan niyo na ang katrabaho yan. At talagang inisip mo na bubuhayin ko ang anak mo. Natatawa ako sa katangahan mo, Rodel. Hindi lang ikaw ang papatayin ko, kundi pati na rin ang anak mo. At bago kita patayin, ay ang anak mo muna ang papatayin ko para maramdaman mo ang naramdaman kong sakit nung pinatay mo ang asawa ko. Hayop ka! Napakahayop po talaga, Rodrigo! Wala kang isang salita. Sa akin ka lang may galit, kaya wag mong idamay ang anak ko! Ang usapan ay usapan,
Kaya pakawalan mo ang anak ko! Hindi ikaw ang masusunod dito kundi ako. Ngayon, panoorin mo kung paano kong papatayin sa harapan mo ang anak mo. Para ito sa mahal kong asawa. Nang itaas ni Rodrigo ang kamay niyang may matutulis na kuko, ay doon na ako lumabas sa aking pinagtataguan. Tumakbo ko ng mabilis at bago pa masaktan ni Rodrigo ang apo ko, ay ipinulupot ko na kagad sa leeg niya ang lubid at buong lakas ko siyang hinila. Nabigla si Rodrigo, kaya nabitiwan niya si Alvin. Pahiga siyang natumba. Rodel! Kunin mo si Alvin at umalis na kayo rito! Bilisan mo! Mabilis na nilapitan ni Rodel si Alvin at tumakbo sila palayo. Mas hinigpitan ko ang pagkakasakal ng lubid sa aswang upang hindi na siya makawala. Bakit ang lakas mo ngayon? Samantalang nung huling beses tayo nagkaharap ay napakahina mo! Dahil yan sa anting-anting na suot ko. At ang anting-anting na ito ang tutulong sa akin para wakasan na ang kasamaan mo. Kahit ilang anting-anting pang isuot at gamitin mo laban sa akin, ay hindi mo ako mapapatay. Tignan na lang natin kung hindi mo kainin niya sinabi mo ngayon. Nagkamali ka ng pamilyang kinalaban dahil gagawin ko ang lahat para protektahan ang anak at apo ko. Mahigpit na hinawakan ni Rodrigo ang lubid na nasa kanyang leeg. Ubod lakas niya yung hinila at nang kumawala ang lubid sa mga kamay ko ay agad siyang tumayo. Galit na galit siyang sumugod sa akin. Nagawa kong iwasan ang mga pag-atake ng aswang hanggang sa ako naman ang umatake. 2 beses kong tinaga sa balikat ang aswang at dahil dun ay napaatras siya. O ano? Bakit tumaatras ka na ngayon? Akala ko ba'y malakas ka? Ang akala ko ba, kahit ilang anting-anting ang gamitin ko, ay hindi kita mapapatay? Bakit parang natatakot ka na yata ngayon? Hindi ako natatakot sa'yo. Tandaan mo, hindi pa ito huli nating pagkikita. Babalikan ko kayo at sa pagbabalik ko ay sisiguraduhin kong mapapatay ko na kayong lahat. Yun ay kung makakabalik ka pa. Hayop ka! Mula sa likod ng aswang ay biglang sumulpot si Rodel na may hawak na mahabang sanga na may matulis na dulo. Nang humarap sa kanya ang aswang, ay buong puwersa niya yung itinarak sa tiyan ng aswang. Mabilis akong gumalaw at tumakbo ko palapit sa aswang at walang pagdadalawang isip na ibinaon ko ang itak sa tapat ng kanyang puso. Paghugot ko ng itak ay agad na bumagsak ang katawan ng aswang. Ilang segundo lang ang lumipas at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Masayang lumapit sa amin si Alvin at nagyakap kaming tatlo. Ligtas na tayo. Wala na si Rodrigo. Kaya wala nang manggugulo sa atin. Maraming salamat, Tay. Kundi po dahil sa inyo, baka sinunod ko na lang ang lahat na sinabi ni Rodrigo. Malamang, wala na po sana kami ngayon ni Alvin. Hindi naman ako papayag na basta na lang kayong papatay ni Rodrigo. 8 taon na akong nagtiis sa kalungkutan at sa pagkakataong ito ay hindi na ako papayag na mawala ka ulit sa akin. Lalong-lalo na ang apo ko. Pero ang galing niyo po pareho, lalo ka na po lolo. Mas lalo ko po tuloy kayong naging idol. Maraming salamat, apo. Malaking tulong din tong anting-anting kung bakit natalo natin ang aswang. Hala, sige na, ang mabuti pa'y umalis na tayo dito. Hayaan na lang nating mabulok ang katawan ng aswang na yan dito sa gubat. Dahil yan ang nararapat sa kanya. Masaya kaming lumabas ng gubat at dumiretso kami sa bahay ni Aling Brenda. Labis ang tuwa niya nang nakita niya na ligtas na kami ni Rodel at Alvin. Ano nangyari? Nasaan na ang aswang? Napatay niyo na ba siya? Wala na po ang aswang. Patay na po siya, Lola Brenda. Pinatay po siya ni na Papa at ni Lolo. Diyos ko, maraming salamat, Panginoon namin. Salamat ng marami dahil hindi mo hinayaang magtagumpay ang kasamaan. Oo nga po pala, Aling Brenda.
Ngayong wala na po si Rodrigo, ibabalik ko na ho sa inyo ang anting-anting. Ano ka ba naman, Wilfredo? Tinanggap ka na ng anting-anting bilang bago nitong tagapangalaga. Kaya wala na dahilan para ibalik mo pa yan sa akin. Sa iyo na yan. Huwag naman sanang mangyari itong sasabihin ko, pero wala tayong alam sa maaaring mangyari sa hinaharap. Baka mamaya ay may aswang na naman na sumalakay dito, kaya mas mabuting nasa iyo na ang anting-anting. Nang sandaling yun, ay tuluyang ko nang tinanggap ang anting-anting at ang kaakibat nitong responsibilidad. Naisip ko na tama si Aling Brenda. Walang kasiguraduhan ang bukas at ang pag-atake ng aswang sa aming sityo. At maaaring hindi pa tapos, kaya mas makakabuti kung hawak ko ang anting-anting kung sakaling kailangan ko ulit yung gamitin. Nang nakauwi na kami sa aming bahay, ay mahigpit kong niyakap si Rodel at tinapik ko ang likod niya. Doon na tuluyang kumawala ang mga luwang kanina ko pa pinipigilan. Tay, bakit po kayo umiyak? Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako makapaniwala na buhay tayong lahat. Sa totoo lang anak, kanina ay natakot din ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa inyo ni Alvin. Alam ko na kung may nangyaring basa-basa inyong dalawa, ay habang buhay kong dadali ng pagsisisi dahil hindi ko kayo nagawang iligtas. Tay, wag na po kayong umiyak. Kasi tapos na po ang lahat. Wala na po si Rodrigo. Mabubuhay na po tayo ng tahimik at hindi na po natin kailangan matakot. At gusto ko rin pong magpasalamat ulit sa inyo. Dahil mas nakita ko po kanina ang pagiging tatay niyo sa akin. At nangangako ko na araw-araw na akong magiging tatay sa iyo at lolo sa apo ko hanggang sa aking huling hininga. Pangako anak, babawi ako sa iyo. Mas humigpit ang yakap ko kay Rodel habang nakatingin sa amin si Alvin. Masasabi ko na ang gabing yon ang gabi na hindi ko makakalimutan. Bukod kasi sa napatay namin ng isang aswang, ay alam ko na yun na rin ang simula ng bagong buhay para sa akin at sa pamilya ko. Matapos ang lahat ng nangyari, ay naging maayos na ang relasyon namin ng anak kong si Rodel at nawala na ng tuluyan ang bigat sa aming dibdib na matagal naming dinala. Doon ko rin napagtanto na marami akong pagkakamali bilang ama noon. Masyado kong kinontrol si Rodel at pinilit ko siyang sundin ang mga bagay na gusto ko para sa kanya. Kahit iba naman ang pangarap niya sa buhay. Hindi ko agad naintindihan na habang lalo kong hinihigpitan ng anak ko, ay lalo rin siyang lumalayo sa akin. Natutunan ko na ang pagiging magulang ay hindi lisensya para kontrolin ang anak. Mas mahalaga pala na maging gabay tayo sa kanila at ibigay ang suporta at pag-unawa na kailangan nila habang tinatahak nila ang daan patungo sa kanilang pangarap. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Sir Blair. Sana po ay nakapagbigay ito ng aral, lalo na po sa mga magulang na kagaya ko. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli po.